Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo. Ito ang Tambalang, JK Magracia at RK Peralta. Kayo po ay nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, handog po ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon ay Tuesday, August 5, 2025. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. PhilAm teachers give back to Philippine schools through Balik Turo volunteer program. CFO joins nationwide effort to honor trafficking heroes and empower communities through awareness caravans. CFO partners with CRCFI to craft 10-year strategic roadmap for Filipino diaspora service. CFO backs PBBM's call for investment, urges global Filipinos to invest in the homeland. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Filipino teachers abroad are making a lasting impact on education in the Philippines by volunteering in some of the country's most underserved classrooms. This was highlighted in a recent episode of the Chairman's Report hosted by Commission on Filipinos Overseas Secretary Dante Klink ang II. The program featured educator and literacy advocate Rizalina Labanda, a retired teacher based in New York. Labanda currently serves as Vice President for Teaching and Research at the Association of PhilAm Teachers of America, or AFTA. She helps lead the organization's flagship initiative called Balik Turo, a decades-long program that brings overseas Filipino educators back to the Philippines to share global teaching methods. AFTA was awarded the 2018 Lingkod sa Kapwa Pilipino Award under the Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas by the CFO.
Now on its 31st year, Balikturo continues to be implemented in coordination with local departments of education. In July alone, AFTA trained 560 public school educators from around 100 schools in subjects ranging from early literacy and math to science and artificial intelligence. The program is entirely volunteer-run and self-funded. Many participating educators come from New York and neighboring states. CFO Secretary Dante Ang II emphasized the significance of such initiatives to the Philippine government's education and diaspora engagement agenda, calling the work of these volunteer teachers transformational. For more information about the Commission on Filipinos Overseas and its programs, visit facebook.com/linkapil. In other news, the Commission on Filipinos Overseas continues to strengthen its fight against human trafficking through national and local initiatives that recognize heroes and educate communities. In commemoration of the World Day Against Trafficking in Persons, the CFO joined the Interagency Council Against Trafficking, or IACAT, in honoring outstanding anti-trafficking advocates during the 2025 Break All Chains Awards held in Manila. The event recognized individuals and organizations for their relentless commitment to ending human trafficking. CFO Undersecretary Maria Arlene S. Borja presented the Prevention and Awareness Award, while Sita Cabais, a 2024 Pafio Banaag awardee, was honored with the Victim Survivor Champion Award for her advocacy for Filipino domestic workers and the fight against labor exploitation. Also serving as the event host on behalf of the CFO was R.K. Peralta from the Office of the Executive Director of the Commission of Filipinos Overseas. Beyond the award ceremony, the CFO also took part in grassroots anti-trafficking initiatives through its satellite office in Cebu. As part of the 5th Anti-Trafficking in Persons Caravan organized by IACAT Region 7, the CFO conducted a CEP or Community Education Program in the town of Cordova. Supervising Immigrant Services Officer Maria Kimberly Joy Dison presented the CFO's ongoing projects and advocacy efforts to combat human trafficking in the region, highlighting its educational and preventive strategies. The event also was attended by gender and development focal persons, barangay officials, and representatives from the Municipal Social Welfare and Development Office of the Municipality of Cordova, Cebu. More news from CFO. The Commission on Filipinos Overseas is taking a major step towards strengthening its future direction through a strategic partnership with the Center for Research and Communication Foundation, Incorporated. Through this partnership, the CFO will embark on a comprehensive organizational assessment and formulate a 10-year strategic roadmap that will cover the period from 2026 to 2036. The 6-month engagement will include a thorough review of the Commission's programs, structure, and overall operational effectiveness. The goal is to strengthen the agency's ability to serve the Filipino diaspora amid changing global landscapes. The study will provide a detailed analysis of the CFO's current performance, identify gaps, and develop strategic recommendations that will shape the agency's long-term priorities and services. The partnership is expected to enhance the CFO's mandate and ensure that its programs remain relevant, responsive, and impactful for overseas Filipinos and their families in the years to come. Another news from the Commission on Filipinos Overseas. The Commission on Filipinos Overseas is calling on Filipinos around the world to invest in the Philippines in support of President Ferdinand Marcos Jr.'s renewed push for greater economic engagement from global Filipino community. Following the President's 4th State of the Nation Address, or SONA, the CFO reaffirmed its commitment to promoting investment-led reintegration of overseas Filipinos. The agency has been actively promoting its Balikbayan platform, an online gateway that connects Filipinos abroad to business, donation, and reintegration opportunities in the Philippines. CFO Secretary Dante Clink Ang II said that the Filipino diaspora plays a vital role in pushing for the country's economic growth and nation-building agenda. To strengthen this advocacy, the CFO has partnered with Philippine Stock Exchange to encourage Filipinos abroad to participate in local capital market. This partnership promotes long-term investments in the Philippine-listed companies. The CFO has also expanded its Peso Cents campaign,
a financial education initiative that uses digital tools, webinars, and social media to teach overseas Filipinos and their families about saving, investing, budgeting, and avoiding scams. In addition, the CFO is working closely with Go Negosyo to promote entrepreneur among migrants, particularly those who are preparing to return and reintegrate into the Philippine economy. Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mandato ng Philippine Retirement Authority or PRA sa kanilang mga hakbangin upang hikayatin ang mga returning migrants or foreigners na manirahan sa Pilipinas, palakasin ang investment climate para sa mga senior citizens at tiyakin ang maayos na serbisyo at proteksyon para sa kanilang kapakanan. Sa ating mga viewers at listeners, iniimbitahan po namin kayo na magpadala ng inyong mga katanungan sa pamamagitan ng pagkomento sa ating Facebook Live at babasahin po natin yan mamaya lamang. Tayo ay kasulukuyang napapanood sa official Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at sa Facebook page ng Commission on Filipinos Overseas. Ayan, so upang bigyan tayo ng mas malalim na paliwanag tungkol sa mandato po ng Philippine Retirement Authority or PRA, pinaunlakan tayo ngayong umaga ng ating espesyal na panauhin mula po sa kanilang ahensya. Let's welcome Miss Noel D. Bautista, Department Manager 3 ng Marketing Department ng Philippine Retirement Authority. Magandang umaga po at welcome sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, Miss Noel. Good morning, Sir RK. Good morning, Attorney JK. Thank you very much for, inviting us dito po ngayong umaga. Ma'am, welcome na welcome po kayo dito sa aming programa. Unang-una, nagpapasalamat po kami dahil nagbigay po kayo ng time para sa amin. At hindi lang kayo basta nagbigay ng time, pumunta pa talaga po kayo sa studio natin po. So, talagang appreciated po namin po yung effort nyo para po maipaliwanag din sa mga tagapakinig at tagapanood natin ang programa ng PRA at paano to nakakatulong sa ating inang bayan. So, again po, sa mga kababayan natin, maaari nating ipaliwanag yung naging mandato ng PRA. Ano ba yung mga serbisyong binibigay po ng opisina ninyo po, ma'am? Sige, thank you very much po. Well, para simulan po natin, ang PRA po was created in 1985. So actually, we're already 40 years old na po ang PRA. Ngayong taon po na to? Yes, ngayong taon to. Last July 4, we celebrated our 40th po. So, matagal na po tayo sa gobyerno. Matagal na rin po yung ating program na Special Resident Retirees Visa. Ang PRA po kasi is mandated to promote and develop the Philippines as a retirement haven para po sa mga foreign nationals and kasama din po ang mga former Filipinos. So yan po ay para makatulong po para to strengthen our foreign exchange position ng ating bansa, para rin po iangat ang ating social and economic development ng ating bansa rin po. So through giving po magagandang packages and pamumuhay para ho sa mga foreign retirees who chose the Philippines as their retirement destination. Ms. Noel, gusto ko lang maitanong para maklaro lang natin sa ating mga kababayang nakikinig at nanonood ng ating programa. Yes. Nabanggit nyo kanina na former Filipinos. Ito ba ay yung mga bago na ang kanilang nationality or pwede ba yung mga dual citizenship? Yes po, thank you for that one. Pag former Filipinos po, ibig sabihin po, sila ngayon ay holders na ng ibang passport, iba na rin po ang kanilang nationalities. Okay. So, yung mga dati po, yung mga kasama nating mga Filipinos na nag-migrate na po sa Amerika o sa Canada, ngayon po ay American passport holder na, Canadian. Ayun. Pero, hindi po kasali sa program po namin yung mga dual citizens. Okay. Kasi po, malinaw. Yes, para malinaw. Para kasi ang dual citizens po kasi, ibig sabihin may passport sila at pagdating nila sa Pilipinas ay pwede silang magtagal at manirahan pa ulit. Okay, ayun. So, kasama po nung tanong ko, ano-ano pa po ang mga kasalukuyang proyekto o inisyatibo ng PRA upang maisakatuparan ang mandato nito? Nabanggit niyo po kanina yung SRRV or Special Retirement Resident Retirement Visa. Ang core product po talaga ng Philippine Retirement Authority is the Special Resident Retirees Visa. Ito po yung visa
na ibibigay natin para sa mga foreigners na magtitira dito sa Pilipinas through the Philippine Retirement Authority. So, yan po, pag meron po sila nitong visa nito, makakastay po sila dito for as long as they want. May forever sa visa na. Wow! As long as in good standing po sila. Of course. syempre. So, naklaro din pati yung good standing. Nabanggit nyo din yung manirahan dito, no, ma'am? Marami nakikinig rin sa atin yung mahilig sa mga mga data at saka informasyon ng mga trivia ba. Tanong ko lang, ma'am, saan po ba lugar sa Pilipinas ayon sa datos ninyo ang pinakamadalas na piliin ng ating mga magre-retire dito na foreigners? Yes. Alam niyo po, dito po sa Pilipinas, kahit saang sulok pwede sila manirahan. Okay. Would you believe hanggang ARM po, hanggang Tawi-Tawi, Sulu. Oh, wow. Meron din po tayong mga Wala, retirees. pili doon. But most of our retirees po ay nasa mga urban areas. Like sa Metro Manila. NCR. Marami po tayo dyan. Sa Cebu. Sa Davao. Pero actually, depende rin ho yan. Most of the Europeans natin, gusto nila nasa may mga beach areas natin. Okay. Ako din, gusto ko din. Yun, doon po. Marami rin po tayong nakatira sa Dumaguete, Okay. Subic, Ayun. Tagaytay. Yan, kagaya nung sinabi ko, Davao, Cebu, even Bohol. Meron din po tayo mga nakatira sa mga Boracay, doon sa mga tourist destinations. Oo. Kasi alam niyo naman po, pag foreigners ho na inaalok nating tumira sa Philippines, before they would want to stay here permanently, ay turista muna sila. Right, oo. So, nakikita nila yung ganda ng Pilipinas, umiikot sila, and then, at saka nila pag-iisipan na, pag nagkaroon na ako ng SRR visa, ay titira ako sa Boracay, sa Siargao. Ayun. So, yeah. Nakapamili na, Nakapamili nung sila. pupuntahan nila. And these mga retirees po natin na to, hindi lang ho sila basta naninirahan sa isang community. Actually, nakakatulong talaga sila sa isang community because, syempre, yung mga kababayan natin, they can put up businesses within the area. Right, oo. Kikita po sila dahil, syempre, kailangan gumastos po ng mga foreigners. And then, kailangan din po nila mag-employ ng mga kababayan nila. So, additional job opportunities po sa isang komunidad ang pagkakaroon ng mga foreign retirees po. Ayun. Ang galing ni ma'am. Ang tanong ko lang talaga yung data, pero yung Oo, impact niya ganda. sa Ang komunidad, ganda-ganda. pinuntahan na rin ni Tama. ma'am eh. Well, actually, gusto namin nga napag-usapan yan, syempre, yung magiging epekto nun sa komunidad as a Yes, whole din, opo. di ba? Parang sa, naman, micro level naman. Ang galing naman. Gusto lang po epekto. natin talagang ipakita na ang paninirahan dito ng mga foreigners ay may advantages po sa mga Pilipino at sa mga community po. Ayun, partner. Nakuha na yun, ma'am. And baka gusto nyo rin malaman kung ano po yung mga top nationalities natin. Ayun, pwede. Ano nga ba ang mga top Yun na yung nationalities next question natin? ko actually. Opo. Ang Oo, mga top galing. nationalities natin po ay yung mga Chinese from China, from mainland China, Okay. meron din pong from Hong Kong, meron din po mga Koreans ba And meron? then, of course, second, ang mga South Koreans. Okay. And then po, Indians. Makikita Wow. niyo naman po, marami rin pong Indians. And then, we have Americans, Taiwanese, and then Japanese. Ayun. So, marami po. Tapos, yung mga pumapasok din po sa top 10 natin ng mga Europeans are the Germans, British, yan po. Australians, marami rin po pala tayo ng mga. So, karamihan po ng sumasali sa atin ay from Asia. And the Americans, of course, Of course, na opo. retired. Lalo na yung mga nagtrabaho po, na destino sa Clark and Subic. Ayun, partner. Yung May mga- tatanong ka, partner. Oh, meron pa din. Bukod naman po dito, ma'am, syempre, po ito, serbisyong CFO po to. Nabalitaan po namin na ang PRA po at ang CFO ay may nilagdaan po na Memorandum of Agreement or Memorandum of Understanding. Ano po ba yung naging partnership po ng CFO at saka ng PRA po? Yes, tama po kayo dyan. Last June 18, we had a memorandum of agreement signing with syempre Secretary Clink Ang and our GM, Mr. Bob Zazabrado. And para ho ito ma-promote ang Philippines as a retirement destination. Right. Hindi lang para sa foreigners, but para rin po sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Okay. Pero ang kagandahan po kasi nito, gagamitin yata po natin yung balik bayan Yes. po ng CFO Tama. para ho doon ipapasok natin yung pati yung mga produkto namin, services na magagamit po ng Yun. mga kababayan natin
abroad. Right. Pero maganda rin po kasi talaga, hindi lang po pang foreigners ang ating SRRV program. There are business opportunities na bukas po para sa mga Pilipino na nandito sa Pilipinas at nasa abroad. Like una, if they have businesses, pwede po sila maging accredited merchant partners natin. So, lalo na kung meron sila mga resorts, spa, clinic. So, yan po yung way na nakakatulong din ang PRA po sa mga kababayan natin sa isang community. Kasi additional income po para sa kanila yon. Para din po, meron din po yung mga developers, big developers, yung mga condo projects kung saan pwedeng manirahan din po yung mga foreigners. Meron din po ngayon yung mga retirement homes. There are already mga businessmen, investors putting up retirement facilities, nursing homes para ho sa mga foreigners. At marami rin po doon mga former Filipinos na bumabalik na dito at yung iba po ay doon po nakatira. So those are additional business opportunities. Para doon po sa mga Filipinos abroad, ang maganda po, sila po ay pwedeng tumulong para to support yung ating program by becoming our marketers. Ang marketers po are agents. Parang kayo po, tutulungan niyo po kami na i-promote ang PRA sa mga foreign nationals na nandoon po at meron po silang kikitain. Gusto niyo po bang malaman how much ang kikitain? Ayun, oo. $500 lang naman sa kada maipasok nila na principal applicant. Ayan, Ms. Noel, so maganda na nabanggit mo yan, no? So, para naman po sa mga Pilipinong nakikinig din at interesado dito sa programa ng PRA, gusto natin iparinig sa kanila kung paano nga ba pinapangalagaan ng PRA ang kapakanan ng mga retirees. Siyempre, na-recruit mo na paano kung nandito na sa Philippines? Lalo na sa aspeto ng healthcare, security, at integration sa local community. May efforts ba tayo dyan? Opo, meron po. Siyempre may tinatawag tayong after service. Meron po kaming programa na tinatawag na We Care program. So pangalan pa lang po, talagang We Care na po kami. So once na naging member po sila, kung meron silang mga problema sa amin, 24/7, matatawagan nila kami para makatulong kami sa kanila. Aside from those, meron tayong social integration activities. Meron tayong pwedeng parang sa cultural, tinatravel po natin sila sa ibang mga lugar para parang tourist din sila. Para makita din nila ang iba't ibang lugar sa Pilipinas. Meron din tayong health and wellness and mental activities. Meron po kaming few months ago, meron po kaming pa-yoga. Tapos, hindi lang po ganun, may mga seminars po on dementia. Kasi kasama na important. Yes. Kasama sa concern talaga ay health. So, talagang gusto natin ma-integrate dito sila sa bansa natin. And of course, on our part din, parang nagkakaroon po tayo ng Memorandum of Agreement with the different LGUs. Kasi po, once na nakatira po yung mga retirees natin sa lugar na yon, kailangan po mabantayan din sila ng LGU. Kung okay po ang kalagayan nila, kung sila po ay, kung gumagawa rin po sila ng hindi maganda, at least nasasabi rin po natin sa LGU. But of course, meron din po kaming mga security, parang chine-check din po natin lagi ang background ng ating mga retirees. Kaya meron po kaming collaboration with NBI, with the police, with the National Security Council. Para ma-check po natin talaga po. Sector, lahat, yes po, para safety and security ng retirees at safety and security po ng mga Filipinos. Ayun. Napakaganda at solid ng mga inisyatibo po. Ngayon naman, ma'am, para ma-contextualize pa ng mga tagapakinig natin, ma'am, meron ba kayong ma-share sa amin ng mga successful nating mga naging retirees dito na hindi namin alam pala, isang holder po nung visa na ini-issue nyo? Meron po ba may mga mabanggit po kayo? Opo, actually, yung karamihan ng mga retirees natin, lalo na yung mga nasa early 50s, ganyan, ang kanilang mga negosyo po, kung makikita niyo po yung mga nasa BPO, meron po sila mga ganyan. Yung may-ari po ng Speedo, dito po ginagawa sa Pilipinas yun, retiree rin po natin yun. So marami pong mga iba't ibang businesses na tinatayo yung mga retirees natin at nakakatulong talaga sa mga Filipinos. Meron din po tayong mga retirees na mga
sikat. Remember po, nakikita niyo po yung mga actors and actresses natin na ang gaganda, mixed ang lahi. Karamihan ng kanilang mga magulang ay members po namin. Like, kunwari, ang daddy po nila, Gerald Anderson, nila Daniel Matsunaga, they're members of the program. Meron din po tayong mga sikat. Of course, quality po na retirees ang hinahanap natin. Ang isa po sa atin ay yung si artist po natin, si Juvenal Sanso. Okay. Na Spanish po. Yes. Naging member din po siya ng PRA. Ayun. So, Miss Noel, sa gitna naman ng global competition sa retirement migration, kasi alam ko, dito sa Asia, marami din yan. Sa Thailand, Malaysia. Yes. So, ano po ang ginagawa ng PRA upang panatalihing competitive ang Pilipinas? Yes po. Alam niyo po, sa buong mundo, marami na pong retirement visas at retirement programs sa iba't ibang bansa. Tama. Like here in Asia, tama po kayo, Malaysia and Thailand po, even Indonesia and Vietnam, nagkakaroon na rin po sila. So, kailangan po ang Pilipinas, tuloy-tuloy po ang pag-promote natin. Yes. So, hindi ko kami tumitigil para masustain natin at yung awareness po sa ibang bansa. Sumasali po kami sa iba't ibang senior fairs. Okay. Senior fairs in Germany, sa Korea. Sumasali din po tayo. Dahil part po kami ng Department of Tourism. Kung hindi ko po nabanggit, kami po ay isang attached agency ng Department of Tourism. We join po yung mga activities, tourism, travel fairs, activities na sinasalihan po ng Department of Tourism and ng Tourism Promotions Board. And also, sumasali rin po tayo sa mga road shows kasama po ang TIEZA kasi alam po natin ng TIEZA po na under ng DOT is para naman po sa investment kasi naghahanap din po tayo ng investors na magtatayo din po dito sa Pilipinas sa mga retirement facilities. We have din po sa mga TV, sa CNN, lumalabas po tayo. In-flight magazines, makikita nyo kami. And sa mga billboards outside po, even sa tourist destinations dito po sa Pilipinas. And of course, digital po. Kailangan po nasa website tayo. Right. Meron tayong online na mga platforms na sinasalihan para tuloy-tuloy po na makilala tayo. Ayun. Baka may mga Facebook questions na tayo, Attorney JK. Sa tingin ko, meron na. Actually, nakasunod talaga siya kasi yung tanong niya, related dun sa unang nabanggit ni Ma'am. Ito po ay question via Facebook mula sa ating isa sa mga tagapakinig na si Daniel Fernandez. Ang sabi niya, ang tanong ko po ay, ano po ang papel ng ating overseas Filipinos sa pagpopromote ng Pilipinas bilang isang retirement haven? Maaari po ba silang maging partners o ambassadors ng PRA abroad? Nabanggit natin kanina. Yes, opo. Kagaya po ng sinasabi natin, sino pa ba ang mag-promote ng Pilipinas kundi ang mga Filipinos? And ang pinakamaganda po is sila po talaga ang best ambassadors natin abroad. Right. Ang maganda po doon, karagdagan po doon ay once po na naging agent namin kayo, yung tinatawag nating marketer, they will be getting po yung kagaya ng sinabi ko kaninang $500 kada retiree na maipasok nila, principal retiree na maipasok po nila. So, nakakatulong din po talaga sa Ayun. May isa pa hong katanungan mula po kay Jason Dublin. May mga integration programs po ba para sa retirees na balikbayan para mas maging madali ang kanilang transition sa bagong pamumuhay sa Pilipinas? Okay. Directly sa PRA po, ang tanging maitutulong lang po natin, kagaya na sinabi ko, there are business opportunities na pwede po nilang salihan, like putting up businesses na related sa mga pangangailangan ng mga foreign retirees. So yan po yung maganda ho. Siyempre, pagdating nila dito, mag-iisip kayo ng negosyo. And sana, ang isa sa mga negosyo ninyo is para sa mga retirees natin. Kasi kung hindi nyo po na itatanong, ang foreign retirees, hindi po sila pwede dun sa senior citizen card. So, wala silang discount. So, kung mas marami po kaming merchant partners na makakapagbigay ng discounts, matutuwa rin po yung mga foreign nationals at magtatagal silang tumira dito sa bansa natin. Ayun. Ma'am, napakaganda po ng mga na-impart nyo po sa amin. Talaga yung mga tagapakinig po namin po, maraming natutunan po. Bilang pagtatapos ng ma'am, pasensya na, limitado yung oras natin, pero na-enjoy po namin yung mga sinabi ninyo, lalo na yung patungkol po sa mga impormasyon sa mga lugar na pinupuntahan nila. Yes. Ano lang po, baka may mga mensahe lang po kayo bilang pampatapos po natin po.
Okay. Para sa mga tagapakinig din natin. Yes. Una po muna, first, of course, we would like to thank po si Secretary Ang for, giving us this opportunity Of course. para maipalaganap natin sa mga Filipinos ang about sa PRA, sa retirement visa na binibigay po natin. And pangalawa po, para po sa mga overseas Filipinos, kami po, pumupunta rin po kami sa ibang bansa para mag-promote. Like, this next week po, a-attend po kami ng Taste of Manila sa Canada po. Alam ko po, napakaraming Pilipino na a-attend doon. Meron po kaming booth. Kung gusto nyo pong malaman more about the program, kung paano kayo magiging bahagi ng Philippine Retirement Authority, dalawin nyo po kami doon sa aming booth. So, yan po, tulungan nyo po kami to promote the Philippines as a retirement haven. Remember, kayo po ang best ambassadors natin. Maraming salamat po, Miss Noel Bautista, Department Manager 3, Marketing Department ng Philippine Retirement Authority, sa pagbabahagi ng inyong oras at kaalaman sa talakayan ngayong araw. Talagang marami po kaming natutunan tungkol sa kahalagahan po ng PRA. Ayun. At syempre, nagpapasalamat din kami sa mga nakikinig at nanonood po sa Facebook Live po natin sa Radyo Pilipinas at sa Commission on Filipinos Overseas. Maraming salamat po. Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. At nagdaan na naman ang isang araw ng pagsasahimpapawid para sa ating mga kababayan. Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino saan man panig ng mundo. Tandaan kababayan, basta't balita at serbisyong publiko. CFO, kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.